Mga kabataan at kapwa OFWs. Kamusta kayo dyan? Welcome sa isa pang episode ng Hashtag Walk with Lan, kung saan tayo naglalakad sa landas ng katotohanan sa Philippine politics. Walang filter, walang bias, puro facts at critical thinking. Ngayon August 25, 2025, at ang topic natin, Mayor Magalong ay for DPWH post amid flood control issues. Isang hot na issue na nakakaapekto sa milyong-milyong Pinoy, lalo na tayong nasa abroad na nagpapadala ng pera sa pamilya. Hoping na gagamitin ito ng maayos para sa bayan, pero bakit ba biglang lumutang ang pangalan ni Mayor Benjamin Magalong para sa Department of Public Works and Highways DPWH Secretary position? Is it a game changer or just another political maneuver? Let's dive in with wit, facts, and a dash of sarcasm. Kasi sa politics, kung hindi ka witty, mabobore ka. Magsisimula tayo sa isang tanong. Bakit ba tuwing umuulan ng malakas sa Pilipinas, parang apokalipsi na, no? Typhoon Karina, Ondoy flashbacks, at ngayon paulit-ulit na baha sa Metro Manila, Central Luzon, at kahit sa Baguio, billions ang budget for flood control. Pero bakit parang wala ring nangyayari Sa 2025 budget, ang DPWH ay may higit 1 trillion pesos allocation at malaking chunk nito sa flood control projects. Pero ayon sa mga ulat, despite billions spent, floods persist dahil sa corruption, kickbacks, ghost projects, at substandard work. At dito pumapasok si Mayor Magalong Speculations are rife na siya raw ang susunod na DPWH chief. Okay, amid calls. Okay, sa 2025 budget, ang DPWH po ang pinakamalaki, no? Mahigit 1 trilyong allocation po yan. Talagang, at dito ngayon, pero ayon sa mga ulat, no, kahit na marami pong budget ang nagastos po dyan sa flood control na yan, ay talagang ang baha po ay talagang nandyan pa rin dahil po sa corruption, kickbacks, ghost projects, at substandard work. At dito pumapasok, mga kaibigan, si Mayor Magalong, no? Speculations are rife na siya raw ang susunod na DPWH chief amid calls for resignation ng current secretary, no? Ay, nag-resign na ba? Okay, parang sa K-drama, ang hero ng anti-corruption, no? Biglang ino-offer ang throne. Pero totoo ba ito o hype lang? Stay tuned, mga best, kasi ito'y para sa inyo, youth na gustong baguhin ang sistema at OFWs na nagpapahirap abroad para sa maayos na Pilipinas. Mga kababayan, let's get informative. Ano ba ang flood control issue sa Pilipinas ngayong 2025? Una, tandaan nyo, the Philippines is one of the most disaster-prone countries sa mundo. Typhoons, earthquakes, at climate change. Pero ang problema, hindi lang natural. It's man-made corruption. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, only about 40% ng funding for flood control ay talagang nagagamit sa projects. Ang natitira, kickbacks, 35 to 40% sa lawmakers at officials. Example sa recent Senate probe, inihayag na may ghost projects, favoritism sa contractors, at manipulated bidding. Tinatawag na luto ang proseso. Si President Marcos mismo fuming over this, calling it economic sabotage. Sa kanyang SONA 2025, sinabi niyang hindi siya aalis sa Malacanang hanggat hindi naayos ang flood problems. Talaga, hindi na siya aalis sa Malacanang. Bakit ganito? Dahil sa pork barrel mentality. Lawmakers inserting projects sa budget para sa kickbacks. Sa 2024 to 2025, 822 billion pesos ang flood control budget, pero after Typhoon Karina, expose ang substandard dikes, no, like sa Sablayan, naggubuho. Parang building, no, sa building a sandcastle sa beach, maganda sa plano pero isang alon wala na. Pero sa youth, imagine your tuition fees ginagamit sa ghost schools, ganun din ito sa taxes nyo. Mga OFWs, ang remittances ninyo indirectly affected kasi baha means lost jobs, damaged homes,
Ano sa tingin niyo? Bakit paulit-ulit ito mga kaibigan? Comment down below. Ang corruption sa DPWH, ngayon, let's be intellectual mga kaibigan. Detalye tayo sa corruption schemes. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee, probe ngayong August 2025, contractors are subpoenaed for ghost deliveries at overpricing. Halimbawa, flood control sa Metro Manila, pumping stations na hindi gumagana. Diyan sa Maynila po yan, no? Yung mga proyekto ng mga congressmen, no? Revetments na gawa sa subpar materials. Si Lacson detailed nga, no? Passing through scheme where funds pass through lawmakers, no? Contractors give 35% SOP, Standard operating procedure for kickbacks, no? Okay, sa DPWH may cleansing ongoing. District Engineers Acts like sa Muntinlupa. Pero critics says it's not enough. Need independent probe, no? Meron nga sa Batangas, kinasuhan, kinulong na, no? Para sa TikTok trends, everyone knows the dance, pero walang sumisita, no? This is systemic. Mula Aquino admin hanggang Marcos, same issues, no? Para sa OFWs, imagine sending money home tapos ginagamit sa kickbacks instead of real infrastructure. Mga kabataan, this affects your future. Kaya pinaglalaban nga po natin ito dahil sa mga kabataan. Climate resilience zero kung corrupt, no? Pause here, grab coffee at isipin paano tayo makakapag-contribute sa change. Okay Profile ni Mayor Benjamin Magalong. Sino siya? Shift tayo kay Mayor Benji Magalong. No? Pinanganak po siya noong December 15, 1960. Retired police officer po yan. Former PNP CIDG chief. Kilala siya sa integrity. Testified sa Mama Masapano inquiry. Exposed anomalies. As Baguio Mayor since 2019. Re-elected for third term in 2025. With agenda on environmental sustainability at youth empowerment. No? Mga achievements niya po, PPP projects sa Baguio like Smart City initiatives at anti-corruption drives. Pero controversial din, no? Resigned as contact tracing SAR noong 2021 due to party scandal. Ngayon, sa flood issues, siyang nag-expose ng kickbacks, claiming lawmakers get 35 to 40% from infra projects. Willing siyang lead to probe, no? Pero Malacanang said, give evidence to PBBM instead. No? Parang siyang whistleblower king, always naming names, pero urge to name names pa rin sa House. Nako, para sa ating mga kabataan, he's like a real-life hero from movies. OFWs, his stance on graft means better use of your hard-earned money. Bakit naman si Magalong? No? Bakit speculation na siya for DPWH? Amid resignation calls as a current chief. His anti-corruption background perfect to clean DPWH mga kaibigan. No? Actually, together with PBBM, inspected rockshed projects, no? Exposed problematic ones, no? Could bring transparency like tapping retired PNP for probes. Political mayors like him, with Soto, Treñas, supported by opposition, Bam Aquino backed them, no? Risk of backlash from lawmakers. He accused appointing him is like putting a fox in the hen house, pero siya ang fox hunter. Okay. Ang konting intellectual tayo mga kaibigan. Ito ay opportunity for real reform. Pero if not independent, baka moro-moro lang. As he called House probe, no? Yay or nay sa appointment? Comment down below. Ano ang implications nito mga kaibigan? If appointed, could shift to merit-based governance. Less pork, more results. Pero critical, Amid 2025 post-elections, politics as usual. This inspires activism. Better infra means safer homes for families. No, Q&A segment tayo mga kaibigan. Babasahin ko comments nyo from previous vids. Bakit hindi na lang private sector? Dahil government funds. No? Share your thoughts live.
Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa huli, Mayor Magalong's potential appointment is a beacon of hope amid floods of corruption. Pero tayo ang tunay na change makers. Vote wisely, stay informed, like, subscribe, share sa fellow OFWs at youth. More politics, deep dives. Salamat at ingat kayo. Palagi, mabuhay ang Pilipinas.